Ganon sasabihin ko, magagalit sa akin ang Diyos doon. Pag sinabi ng Diyos, sabihin mo, ulol yon, ulol talaga yon. Hindi ko papalitan yon. Sinabi ng Diyos, malibog daw yung mga babae na yon. Papalitan ko ba yon? Malibog ang nakasulat. Basahin nga natin. At sinipingan nila siya na parang sumiping sa isang patutot. Bakit? Gayon nila sinipingan si Ohola at si Oholiba na malibog na mga babae. Papalitan ko ba yun dahil masama pakinggan, malibog? Papalitan ko. Pag pinalitan ko, hindi ako sa Diyos. Ang sa Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia. Sabi ng Diyos, malibog daw Ba't ko papalitan? Di sasabihin ko sa inyo, para hindi kayo nag-iisip. Ha? Ba't malibog? Ano ba ginawa nito mga si Oholiba at saka si Ohola? Basahin mo nga yung 23:2. Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina. At sila'y nagpatutot sa Ehipto. Sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib. At dooy nangahipo ang mga suso ng kanilang pagkadalaga. Kita nyo? Kaya naman pala yan tinawag ng Diyos malibog, ang propesyon patutot. Tututulan nyo ba yung nasa Biblia yon? Naku naman, masyado naman tayong plastic pag hindi natin matanggap. Sinasabi na ng Diyos, ayaw pa natin. Pinapasama lang ng mga ministro ni Manalo, masama raw ang bunganga ko. Hindi, sapagkat ako'y nagsasalita ayon sa kagustuhan ng Diyos na aking sinasampalatayanan. Sabi ng Diyos, huwag mong babawasan ang aking salita, kahit isang salita. Kaya pag nabasa ko sa Biblia, walang hiya, sasabihin ko yun sa kinauukulan. Meron naman talaga mga taong walang hiya. Pakinggan nyo. Sa gayoy, hinahawakan niya siya at hinahagkan siya. At may mukhang walang hiya na nagsasabi siya sa kanya. Meron bang walang hiya? Meron nasa Biblia ba yon? Sinabi ba ng Diyos yun? Kung sa Diyos ka, sasabihin mo ba yon? Teka muna. Pero hindi naman lahat ng tao sasabihan mo ng walang hiya. Sino lang yung sasabihan mo ng walang hiya? Di yun talagang walang hiya. Sino ba yung walang hiya? Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag magkasala, sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo kilusin sa kahihiyan. Merong mga tao nakapirmi sa kahihiyan. Hindi umaalis dun sa kahihiyan. Gumising kayo sa katwiran. Merong walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kilusin kayo sa kahihiyan. Bakit? Meron bang mga taong walang hiya? Basa sa 6 ng unang Korinto pa rin. Sinasabi ko ito upang mangahiya kayo. Di yata't wala baga sa inyo na isa mang marunong na makapagpapayo sa kanyang mga kapatid? Tanyo? Sinasabi ko ito, sabi ni Pablo doon sa mga taga-Korinto noong una, para mga hiya kayo. Ibig sabihin, hindi nakakaramdam ng kahihiyan yung iba ron. Kaya, ganyan po mga ngaral ng Diyos, masaktan ka, matuwa ka, basta't ipinapasabi ng Diyos. Alam nyo, kung yung mga babasahin natin, yung mga bagong salin ng Biblia, loko-loko pa ang tawag ni San Pablo dyan sa mga, basahin natin, yung Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Pakilagay sa screen. Ito po ay sa Roma 1:22 ng Bibliang Sambayan ng Pilipino. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Mga loko pala ito, mga loko-loko pala ito Loko pero nagmamarunong. Bakit? Ba't sila tinawag ni Pablo lokong nagmamarunong? 23. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian, ang Diyos na walang kamatayan, sa larawan ng kahit anong lumilipas, ibon, hayop at ahas. Tanyo, ipinagpalit nila yung kaluwalhatian, ang Diyos na walang kamatayan sa larawan ng kahit ano. Larawan ng tao, ibon, hayop. Yun ang sinasamba nila. Kaya ang sabi ni Pablo, ito'y mga lokong nagmamarunong. Tanyo? Siguro tama na po yan, kapatid. Thank you po. Okay na po, kapatid? Opo, Salamat maliwanag po. na po.